alamat ng palaka. Araw-araw, walang ginagawa si Yokak, kundi kumain ng kumain. Hindi siya nagtatrabaho sa bukid. Ang asawa niya ang nagsasaka at nagtatanim. Hindi rin siya tumutulong sa kahit anong gawaing bahay. Ang mga anak niya ang nagluluto ng pagkain at naglilinis ng kanilang bahay. Laging may hawak na latigo si Yokak. Gusto niyang ang bawat utos niya ay sinusunod kaagad. Sino mang hindi sumunod kaagad sa utos niya, mabilis niyang nilulundag sa hinahaplit ng latigo. Laging haplit ng latigo ni Yokak. Anumang ihain, pabilis na inuubos ni Yokak. Kahit paghawak ng kutsara at tinidor, tinatamaran ni Yokak. Anumang ihain, mabilis na inuubos ni Yokak. Kahit paghawak ng kutsara at tinidor, tinatamaran ni Yokak. Sana pwede dilan na lamang ang gamitin ko sa pag-abot ng pagkain. Hinumok niya. Sa sobrang takaw, bumilog na parang bola ang kanyang katawan. Parang nawala ang kanyang leeg. Sa sobrang katamaran, umikli ang mga kamay at paa niyang hindi ginagamit. Halos mga daliri na lamang ni Yokak ang natitira. Ang init ng ulo lamang ang hindi nagbago. Ang init ng ulo lamang ang hindi nagbago kay Yokak. Saka ang mga matang halos lumuluwa kapag nagalit. Plak! Nasaan ang pagkain ko? Sigaw niya. Plak! Ang sama ng lasa. Lagi niyang reklamo. Kahit tuloy lamang ang pagkain. Minsan sa isang pista, nagpilit dumalo si Yokak sa isang piging kahit hindi imbitado. Plak! 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 Takot ang lahat sa kanyang latigo. Nagpabuhat siya ng mga anak para magsakay sa kareta. Dahil sa bigat, 5 kalabaw ang humila sa kanya. Sa piging, inubos lahat ni Yokak ang handa para sa mga bisita. Kaya kalamay na lamang ang kinain ng mga bisitang opisyal, pari, don at donya. Pati ang suman para sa mga bata ay inubos din ni Yokak. Kaya nagtiis na lamang sila sa niyog at nilagang saba. Uwi na tayo, utos ni Yokak sa asawa. Matapos mabundat. Ngunit biglang nagdilim at bumuhos ng malakas ang ulan. Umuwi na tayo, sigaw ni Yokak, sabay haplit ng latigo. Pero tumataas ang tubig, sabi niya ng asawa. Ilagay mo ako sa basket, tapos buhatin niyo ako. Walang nagawa sa butihing may bahay ni Yokak, kundi ang sumunod. Sa tulong ng mga anak, pilit nilang binuhat ang basket at tinawid nila ang baha. Ngunit, sa sobrang bigat ni Yokak, nabitawan nila ang basket. Nahulog sa tubig si Yokak. Mabilis na humingi ng tulong ang butihing may bahay.
Sigaw ng sigaw si Yokak habang panay ang haplit ng latigo. Patuloy na tumaas ang baha, kaya hindi nilang naiyahon si Yokak na patuloy na sa sumisigaw, sa pagsigaw. Walang nagawa ang lahat ng tuluyang lumubog sa tubig si Yokak na halos di tumigil sa pagsigaw. Ilang araw pang nagpatuloy ang buhos ng ulan. Takang-taka ang mga taga roon. Walang hinto rin ang narinig na kokak, kokak, kokak. Nang humpa ang baha, nagkagulo ang mga bata sa paghabol ng isang kakaibang hayop. Walang leeg, mataas lumundag, at walang sinasabi kundi kokak, kokak, kokak. Sobrang takaw ng hayop kahit mga lamok at kulisap lamang ang kinakain niya, na inabot niya ng mahabang dila. Mula noon, ang hayop ng ludat ay tinawag lahat ng palakang kokak, 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 kokak.